Tanong. Okay, bro, sinabi mo kanina yung tungkol sa Petras ay babae. Yes or no? Yes. Kaya kung ang argumento sa masculine na yung Petra ay babae, di pwede yan kay San Pedro, lalo na kung yung argumentong gender na yan ang gagamitin, di pwede kay Kristo dahil ang ating Panginoon Kristo feminine, hindi pang babae. Okay, kasi Next hindi question. naman ako magaling sa binanggit mong ganito, ano? Pero nag-research ako ng Petras, nakalagay doon ay rock. Yun yung tinatawag na big letter rock. Tinatanggihan mo ba na yung Petras ay hindi si Jesus? Yes or no? Okay, maraming salamat. Tinatinggihan ko ba na hindi yan si Jesus? Kung sa San Mateo Kapitulo 16, 18, yun tumutukoy kay San Pedro. No? Hindi ako tumatanggi na ang ating Panginoon Kristo ay primary rock. Ngunit siya na primary rock ay nagturo kay San Pedro, and on this rock, Next question. Kepa. Okay, so pwede nating sabihin na yung Petras ay si Jesus Christ. Yes or no? Kung sa San Mateo Kapitulo 16, 18, di pwede. Tumutukoy yan kay San Pedro. Okay, so can you explain saan mo mailalagay ang Petras? Okay. Mailalagay natin yan, napakalinaw kay San Pedro or using the original Aramaic language, apena amarnalak dato kepa wealhadi kepa ebnelete. Dahil yung Greek at Latin merong gender. Yung Petros tumutukoy sa panlalaki. Okay, so yung Petras dito, sa nakita ko sa Wikipedia, Petras is a masculine given name. It is a cognate of Peter, which is derived from the Greek word Petros. So yung Petros daw ay Petras din. Kumbaga, parehong bato and it says masculine. Tinatanggihan mo ba yung meaning na to sa Wikipedia? Yes or no? Di ko yan, sandali okay. Di ko yan tinatanggihan dahil yun ay nagdagdag patunay sa proposisyon natin ngayon na si San Pedro ang tinutukoy sa San Mateo Kapitulo 16, 18. And on this rock, I will build my church. Kaya sa ibang salin, you Next are question. Peter, rock. So, pwede mo nang, kung tinatanggap mo to, tinatanggap mo na rin, Petras is masculine. It's not feminine. Yes or no? Sabi ko kanina, ang Petras referado sa masculine at feminine, no? Pero sa Greek grammar, merong gender. Yung kago diso ilegohote so iyo Petros ka epitaute Petra, yung Petra tumutukoy Next question. sa masculine, feminine. So, pwede nating it could be either or, yes or no? Kung sundin natin ang grammar sa Greek at grammar sa Latin, hindi pwede. Pero kung punta tayo sa Aramaic, walang gender ang Aramaic. Apena amarnalak dato kepa welhadi kepa ebnelete, yun tumutukoy kay San Pedro. Next question. Okay, upon this rock, I will build my church. Kung makikita mo ko, sinabi ba niya na Peter, nakapoint ba siya kay Peter o nakapoint siya sa sarili niya? Ano ang masasabi mo? Una, kapatid, hindi television at movie ang pahayag na yan. Pero kung sa grammar tayo, ang first speaker, ang ating Panginoon Kristo, gumagamit siya ng this. This third person singular pronoun. At kung batay sa mga mabasa natin salin, and on this rock you are Peter. Mabasa natin yan sa ibang salin. Okay, so yung hindi, yung this na yon, ina-assume mo, grammarly wise, patukoy yun kay Peter. Yes or no? Yes, kung mabasa natin ang ibang salin kasi dahil ang aking right side, babasahin ko sa Mateo 16, 18, Anso etelio Peter, you are a rock, and on this rock foundation, I will build my church. Okay. Next question. So, pag tinuloy mo sa Matthew 16:23, dito sinabi sa 23, but he turned. He is Jesus.
and said to Peter, maliwanag to, said to Peter, "Get thee behind me, Satan." Ano ang ibig sabihin ni Jesus doon na, and said to Peter, "Get thee behind me, Satan"? Sino yung kausap ni Jesus Christ doon? Yes, si San Pedro ang kausap niya, pero hindi sinabi ni ng Panginoon Jesucristo, "Get behind me, Peter, you are Satan." Ang pinaalis si Satanas na gustong lumilingla sa isip ni San Pedro ayon sa San Lucas Kapitulo 23, Next versikulo. question. Okay, so pwede mong sabihin sa akin na si Peter ay pinasukan ni Satan, yes or no? Hindi. Sa iyo lang yan na interpretasyon. Dahil yung sinabi, diyan, "Get away to me, Satan." Hindi sinabi, "Get away to me, Peter, you are Satan." O "You are possessed by Satan." Hindi sinabi diyan. Si Satanas ang pinaalis. Okay, Next he question. turned and said unto Peter, comma, Grammarly, sinasabi mo kasi magaling ka sa grammar eh. And said unto Peter, "Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me. For the savorest not the things that be of God, but those that be of men." Peter said something to Jesus that Jesus rebuked. He rejected it. Kaya sabi niya, "Thou art an offense to me." So, sino yung offense sa kanya? Sinasabi niya, yung ba yung espiritu na nakapasok kay Jesus, kay Peter that time? Yes or no? Okay, in that context, it is true that Christ once called Peter Satan for trying to stop the crucifixion in Matthew Kapitulo 16:23. And he knew Peter would later deny at his trial. In the Aramaic word language, Next Satan, question. ibig sabihin, Satanaw. Okay, so ang sinasabi ko, that time, Satan get into Peter and said something that is offense to Jesus. Yes or no? Yung pahayag ni San Peter na paghinder. No, objection. Time stop, time Dali stop. muna. Time stop muna, time stop. Unahin muna natin yung objection. Ano yung objection ng ating negative? Ika-clarify ko kasi magaling si brother sa mga tinatawag dito, yung mga grammar. So sinabi ko yung context ng buong context nitong Matthew 16:23. Sabi ko, yes or no, that time ba pumasok ang espiritu ni Satan kay Peter na may sinabi siya na ni-rebuke ni Jesus Christ? Yes or no? Yes or no? I think yung categorical dito, Bro Wendell. Sasagot ka na sa categorical, bro, or magka-counter-object ka muna? Sasagutin ko. No. Okay. Hindi sinabi sa naturang konteksto na Peter was possessed by Satan. Ang ating Panginoong Hesukristo lang ang nakikita kay Satanas. Kaya yung tentasyon ni Satanas na magiging hadlang si San Pedro sa kanyang intensyon, yon ang ipinaalis, hindi si San Next Pedro. question. So dito sa thou art Peter, but he turned and said unto Peter, hindi pala si Peter ang kausap niya dito where he said unto Peter. Siya ba ang kausap dito? Yes or no? Sa San Mateo Kapitulo 16, 18 ang mabasa, kung diyan sa talata na ginagamit mo, yes, tumutukoy kay San Pedro, San Mateo Kapitulo 16, versikulo 23, ngunit yung Satan na sa Aramaic Satanam, Henry, opponent, obstacle, referado yan sa kalaban na pinaalis. Next question. San Lucas Kapitulo 22, 31. Okay, ulitin ko ulit ang question ko. It's a yes or no. Sa Matthew 16:23, hindi si Peter ang kausap dito, si Satan ba? Okay, ito ang sagot. Tumutukoy kay San Pedro yung you are Peter. Pero yung Satanas ay tumutukoy ni Satanas na magiging hadlang ayon sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 31, 32. Okay, so Next nung question. yung dito sa Matthew 16:23, nandoon pala si Peter at nandoon din si Satan.
Yes or no? Yes, kung tingnan natin ang konteksto sa San Mateo Kapitulo 22, versikulo 31, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng isang trigo. Subalit, idalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kaya nga, Next question. pero pag Satanas, O, sige. idinalangin. Kailangan pala ng pananampalataya. So, capable pala si Satanas para ma-impute o sumanib sa tao. Yes or no? Yes, capable si Satanas na sumanib. Kaya nga, sumanib siya ni Judas, pero hindi siya nakasanib kay San Pedro dahil sa San Lucas Kapitulo 22, versikulo 31, 32, idalangin siya ng ating Panginoong Hesus Time. at inutos. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Brother Alexander ng Independent Bible Believer. Siyempre, dako tayo sa pagtatanong. 10 minutes ito. Brother Wendell Talibong ng Catholic, your time start now. Tanong ba? Maraming salamat. Marito. Sa paksa na patutunayan ko sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, na ang tinutukoy dito ay si San Pedro ang rock. Sang-ayon ka ba na nabasa ko sa Mateo 16:18? You are Peter, rock, and on this rock I will build my church. Sang-ayon ka ba nabasa ko? No, it could be either or kasi we have to be definite grammarly. Okay? Nakalagay din dito sa sinabi niya, but he spake of the temple of his body. He said, ruin this temple. But the Jews is pointing to the temple. But he spake on his body. So I'm not sure. Next question. No ang sagot ko because it's not definite. Next question, please. Dahil sabi ni mo, no. Kahit binasa ko ang San Mateo 16:18 na nagsabi, you are Peter, rock, and on this rock I will build my church. Sang-ayon ka na pinabuluan mo sa lahat na nabasa ko? Okay. Sang-ayon ako. Paki-clarify nga yung questions. Hindi nalito ako doon. Pakiulit. Ulitin ang tanong. Sa preliminary question mo, Director, sabi ko, ang paksa ay patunayan na si San Pedro ang rock, Mateo 16:18. Sa preliminary question, sang-ayon ka ba nabasa ko, you are Peter rock? Sabi mo, hindi. Kaya follow-up question, sang-ayon ka na pinabulaan mo na hindi ko nabasa na si San Pedro rock? Pinabulaanan ko. Yes, pinabulaanan mo o pinabubulaanan ko yung third dito na ang tinutukoy diyan ay not definite as Peter, as rock. However, pagka kumuha ka ng ibang verse, matitibag yan, but he spake of the temple of his body. This is clearly and definite. Next question. Ginamit ko kanina ang Hagay Kapitulo 2, versikulo 15 na hula na ang bato ay nakapatong sa kapwa bato sa templo ng Panginoon. Sang-ayon ka dito? No. So, ibig sabihin, Wait lang, can I 20 explain? seconds. 20 seconds, sige. No, because you're talking about the foundation is the rock, right? And Peter is the foundation. It says in 1 Corinthians, for no other foundation can anyone lay that which is laid, which is Jesus Christ. That's still Jesus Christ if you're pertaining to Peter. Next question. ang nakasulat sa ginamit ko, Hagay Kapitulo 2, versikulo 15, ang bato nakapatong sa kapwa bato sa templo ng Panginoon. Kung hindi ito si San Pedro, sino ang bato na nakapatong sa bato ng Panginoon? Si Jesus pa rin. It says in 1 Corinthians 3:11, for no other foundation. It's clear, ha? 1 Corinthians 3:11, take note. For no other foundation can anyone lay that which is laid, which is Jesus Christ. Contradicting scripture, interpret with scriptures and scriptures. That's my answer. Next question. Ibig sabihin, para sa iyo, si Kristo nakapatong kay Kristo. Yes, siya mismo.
Ang pinepertain diyan sa pinapatungan, yung preaching ni Peter and Apostle Paul to build the rock. Okay? Because he's no longer here. Logical thinking, common sense. But napaka-clear dito, the foundation laid by Jesus Christ. And He is the Next rock. question. Ginamit ko ang Aramaic na language ng ating Panginoong Hesus. Sang-ayon ka ba sa nakasulat sa Aramaic, apina amarnalak dato kepa, welhadi kepa, ebnelite? Okay, sasang-ayon ako dyan. That's extra information only. But it's not going to be that Aramaic word of Jesus is Peter. He said himself, I am the rock. It's not Peter. Okay. Follow-up question. Sa Aramaic language, apina amarnalak dato kepa, yung kepa na Pedro, tumutukoy yan kay Peter, hindi? Okay, tumutukoy yan kay Peter, pero tandaan mo, yung Peter, yung Petras ay tumutukol din kay Peter at parehong bato sa meaning and identification. But it's clear right here that he spake of the temple of his body. Who is the body? He is the rock in 1 Corinthians 10:4. So, Next question. fine. So sang-ayon ka sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 sa original Aramaic Bible, ang kepa ay tumutukoy rock kay San Pedro. Apina amarnalak dato kepa. Yes, tumutukoy yan sa rock, pero hindi yan tumutukoy sa rock as the temple of God, as the Pope. You won't see any Peter is the rock, okay, as the church, because we're gonna have two rocks, Jesus and Peter, and we both know it's not Peter, it's Jesus. So, Next question. sabi mo sumang-ayon ka na ang Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 ay tumutukoy kay San Pedro, rock. Malinaw yan ngayon, narinig sa lahat. Pero tinututulan mo, alin ba ang totoo? Tinututulan mo na si San Pedro ang rock o yung kanina sinabi mo, sang-ayon ka ng kepa rock San Pedro? Okay, dalawa ang tanong mo, ano? Hindi ako tumututol na si Peter ay bato. Pero ang bato na yon ay ang ibig sabihin ng pangalan niya. Pero yung church, hindi si Peter. Wala kang makikitang Peter is the church. If you see one like that, it's very strong. Jesus is the rock. So when I say yes, don't be excited Next that question. I accepted the Pope. Next question. Okay, sunod na tanong. Sa mabasa sa Greek, kago disoy lego hotiso iye Petros kay ipitaute Petra o ikudumisumунti Ecclesia, sang-ayon kanyan? That is another informative, but it's not my final authority, as Jesus said, but he spake of his own body. Time stop. Objection. Anong objection natin? Affirmative? Categorical question must be answered categorically. Sang-ayon ba siya sa original Greek Bible o hindi? Okay. Okay, So, I'll answer it. Sasagot ka na ba? Oh, sige. Ah. So, ayaw hindi, bro. Pasok mo yung No. What you're trying to say right now is give extra information para sa madagdagan ng kaalaman. But on the bottom line, but he spake of the temple of his body. Jesus is still the rock. It's not Peter. Next question. Sunod na tanong, dahil hindi ka sang-ayon sa nakasulat sa Greek Bible in which the New Testament was written sa Mateo 16:18, kago disoy lego hotiso iye Petros kay ipitaute Petra, kung di ka sang-ayon yan, ano ang nakasulat sa original Greek? Ang original Greek ay hindi ako marunong. Ang original Greek, Aramaic, Hebrew, these are extra information for us. My final authority is the King James Version, which is galing din sa inyo na mai-release. So if you want to Next go question. to Greek, Next then question. just explain it to me. Okay. Sabi mo, hindi ka marunong sa Greek, pero hindi mo sinang-ayunan ang Mateo 16:18, kago disoy lego hotiso iye Petros. Tanong, sang-ayon ka na inaamin mo na hindi mo sinasang-ayunan ang hindi mo alam? No, hindi ganyan akong makipag-debate. I know what you're talking about by just looking at you. You're pushing Peter as the Pope, as the rock. Naiintindihan ko yung sinasabi mo by just looking at you. I'm against that because Jesus is the rock. Next question. Follow-up question. Ginamit ko kanina ang Greek
Kago disoy lego hotiso iye Petros kay epitaute Petra o ekonomisumunti eklesia. Sabi mo, hindi kasang-ayon yan. Ang tanong ko, kung hindi kasang-ayon na yun ang nakasulat, ano ang nakasulat sa Greek? Ang nakasulat dyan ay ipinupush mo na si Peter ang rock. That's what I understand because I have common sense. So, kung ipupush mo sa akin, I don't know that, I maybe don't know that, but I know what you're talking about. Next question. Next question. Ibalik Last 1 minute. ko ang tanong. San Mateo Kapitulo 16-18, sang-ayon ka ba na may nabasa ako na Biblia na ang nakasulat, and so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation, I will build my church? Sang-ayon ka nga nabasa ko yan o hindi? Hindi ako sang-ayon na si Peter ang church. Sang-ayon ako, ang meaning ni Peter ay rock. Kasi ang Objection, sinasabi moderator. nyo, Time stop. Objection mo na. Affirmative. Hindi ko sinabi kung si San Pedro ba ay iglesia. Ang tanong ko, sang-ayon ba siya na may nabasa ako na salin na Biblia? Okay. So, sasagot ka na, bro Alex, or yeah. magka-counter ka muna, bro? Sige, ang- bro. ang- Sangayon ka ang- ba daw, bro? ang sagot ko both. Ang sang-ayon ko, ang sagot ko doon is both kasi this is pertaining to the rock. Okay? Peter means rock, but Jesus is the rock, the church. Peter is not the Pope. Or he is the Pope, but he is not with Christ. It's a different subject. Next Okay. Next question. question. Follow up. Palagi mong binanggit kahit hindi paksa natin ang Pope na Peter is not the first Pope. Tanong, ulitin ko. Kung hindi si San Pedro ang unang papa sa simbahang Katoliko, sino? Wala. Time Wala na. namang wala namang Pope. Time na, bro. Kayo lang ang nag-create. Time nun. na. Okay.